Going, Ella? I don't know. It's a secret. Good morning, ka-dreamers. Ella, you say hi. Ayan. So, Wednesday ngayon, January 8, di ba? Lako 8. You're looking forward for January 9? Ayun. Kaya walang pasok si Daryl. Ako naman mamayang gabi pa. Kaya gala muna tayo, guys. Maganda ang panahon ngayon. Hindi siya totally maganda na sunny, pero hindi malamig. Yun, I mean. -8 lang. Yan. So, tara. So, dito kami ngayon sa public parking at park. Kasi wala talagang parking. This is so loud. Hindi ko alam kung saan kami bababa dito. Baka doon. Everyone. Yeah, it's so cold. It's so echoey. Echoing. Ice yan, no? Tingnan nyo. So, bababa tayo ng hagdan kasi nga hindi uso ang hindi namin alam kung saan yung dito, elevator. Grabe, ang ganda. May art yung lamig. Tingnan nyo. Diba? Eto. Ayan. May time pa pala mag-vlog. O, level 2 na tayo. Nasa level... Buti na lang ganito lang yung hagdan. We're going to level 1. Yeah. Oh, are you scared? Hmm? Takot ka pala sa heights, eh. Yeah, that's fine. Sometimes Oh, but you ride the Ferris wheel before. You rode pala. don't move faster. Okay, slowly, slowly, very slowly. Tapos dito na sa labas? Okay. Halakad mo. Wala dyan. May lock, oh. Tingnan mo. Yung red. May access ka? You access to go out here. May access ang daddy mo, ah. Hey, Saan tayo dito, Wanda? where are we? Oh, ulit ka. Where are we, Daddy? Where are we? Where are we? Where are we? Ayan, Scotia Bank TV. Huh? Ayan, guys. So, pipili na kami ng food dito. Ayan. So, tara. Start na tayo. Ay, nagtitingin din si Ella. Oh. Ayan. You don't know. Ano na yung in-order natin nila, Ate Sherry? So, hirap kami pumili. Kaya dinner for 4 na lang, no? Tapos half na chicken. Na Yun yung... May matitake out pa ba? Oo, madami, syempre. So, 79 siya. Di lang natin alam kung magkano yung chicken. Pero yan. Ayan, may dalang baon na water si Ellen Kaden.
Ala, nagulo na yung hairdo ni Ella. Pero tingnan nyo guys. Oh, see? Ay, smile Ella. Smile. You say good morning, Kadreamers. Good morning, Dimas. Okay. Well, si Kaden. Good morning, Kadreamers. Good morning, Dimas. What's your face, Ella, when someone is coming? Someone's coming. Hmm. So, dumating na yung spring roll. Good for 4. Eat ka na, Ella? Yeah, what? Okay. Wait lang. What is the other one? And this. Tapos, ito naman yung second course. Well, second course. Wala kumakain yan, ah. I want to try with chopstick. Did you use your chopstick, anak? Galing ni Kaden, ah. Si Ella naman. Wait, help kita, anak. So guys, ganyan kadami. Meron pa daw 2 paparating. Guys, sobrang dami. Kayang ubusin? Hindi, to take out din ta. Ang dami. Good for 4. Soup pa lang. Ulam na. And wallet. Guys, busog na kami. Halos hindi pa na ano. Pero pwede naman na itong i-take out. Naubos kasi malas maubos na yung ano, soup. Hindi pwede naman itong i-take out. Tapos diba, at least may ulam na tayo ng for ilang araw. 2 days. Mga ganon. Diba, oh. What? O yan, tapos na kami. I want to go to one of us to eat. Dapat family ay good for 2 lang, no? I want to pick up my housecraft. Good for 2 or 3 ba? Meron. Daddy, I want to go pick up my housecraft. So, papabalot na natin to guys. Daddy, I want to pick up my housecraft. Please. Sobrang dami kasi. Mahihina naman kumain. Parang pang-buffet na to. Pero sulit pa din dito. May ulam pa ka na bukas. Dami. Sigurado ubos na yung amin yung fried rice. Mommy, Daddy, I want to pick up my house or my craft. I'll pick up it later after work, anak. Okay. Guys, parang tikim lang. My water bottle. Did you enjoy the food, anak? Yes. Is it yummy? Yes. How about you, Ella Banela? I eat the table. Naantok na ako, busog na ako. Ay, naku, life. Pasok na mamaya. Si Daryl, natulala ka na. Kuha ka na ng pang take out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nagtataka sila, bakit? Kompleto pa din. Plates. Ayan, magte-take out na tayo kasi hindi natin kaya ubusin. Pero, kakainin naman to pagdating sa bahay. Tignan natin magkano yung bill natin. Kami lang yung tao. Seven. Nagtataka si Costa. So, ito guys, ang inaabot. 9. Yan, 108.12. Bayad ka na. Tapos may ano sila. Tignan natin yung ano natin. Ano na to? Natin. Fortune cookies. So yan guys, yung tinake out natin. Akin, good health will be yours for a long time. Ay, check mo dun. Ayun na, magbabayad na si Daryl guys. Ano yung nakalagay sa'yo, Kaden? Happy open is like happy step 7, 8, 10, 14, 16, 43. Ano sabi? This one. You read nga. A helping friend. Louder. Helping a friend is like helping yourself. 7, 8, 10, 14, 16, 43. Sabi niya, helping a friend is like helping yourself.
So this is mine. I got a boy. Is it yummy, Ala? And Ay, get your kalat. Si Kaden takot sa hagdanan. No, Kaden? You're afraid of heights? So, did you enjoy naman? Head south toward 12th Avenue. Then turn You're left full. onto 12th Avenue. You're full na. Yes. Okay. So, yun. Papasok tayo. Tapos, gabi. Tapos, umaga na naman. Wala na akong pasok bukas. Yun yung eye bags. Hirap lang ng parkingan talaga dito sa downtown. Ayun na nga guys. Ayoko sanang gawing topic to pero tara, sudod tayo sa uso. Yung pagre-resign ni Trudeau. Ang biggest question ngayon dyan, Turn left onto 12th anong mga Avenue. magiging Then turn changes sa left onto Broad immigration? Street. Anong mga policies ang mababago ulit? So, although kahit hindi pa naman siya nagre-resign, Head north on pabago-bago Broad na Street rin toward din 11th sila, diba? Mm. Dami ng In changes, 300 ang meters, bilis. Turn left onto Almost Saskatchewan Drive. Everyday may mga bagong pinapatupad na ganito, nagbabawas sila, nag-i-stop, kino-close. Yun yung mga naririnig na nakaka-stress na din sa katulad kong ayan, naghihintay ng papers. Pero ang biggest question dyan is kung ikaw yung nasa Pilipinas, pupunta ka pa rin ba ng Canada? 'Di ba? Yun yung kasi yung tanong sa akin nung isang kakilala ko, nasa Pilipinas sila, then planning to apply ngayon. Hirap kasing sagutin. Alam mo yun, yung para bang, syempre, kung may pangarap ka na hindi mo pa siya natatry, tapos nakikita mo na yung mga nangyayari ngayon na pabago-bago, ang hirap sa sitwasyon na magsasabi ka ng ganito kasi yun yung perception mo. Pero total, nang hihingi naman siya ng perception kung ano yung sa tingin niya. Ang mahirap kasi hindi na siya katulad nung dati na kaya mo pang dalhin yung open work permit mo pag nasa ka lang degree ka lang, hindi ka nag-bachelor's degree. Basta nag-aral ka ng Canada, pwede mo nang madala yung pamilya mo. Pero ngayon may changes kasi. So kailangan niya munang i-weigh yung things na yon. Ay, nagbabayad si Daryl, oh. Head south, then turn Please left. scan your ticket or scan your monthly card. Mamaya na ulit natin pag-usapan. So ayun guys, hindi natin alam kung ang tanong niya kasi kung dadalhin niya pa ba yung pamilya niya. Sabi ko, madadala mo naman yung family At the mo. light, Kaso nga turn left lang, onto Saskatchewan Drive. magmamasteral ka. Pero walang assurance pa din. Diba? Ang hirap mag-advise pag ang daming changes. Although sabi niya naman, kung ano lang naman yung inputs ko. Kaya, hindi ko rin alam kung ako yung nasa sitwasyon na yun, tas ang daming changes, kung pupunta pa ba ako. Siguro paplanuhin muna namin. Kasi ang dami nga, 'di ba? Yung mga open work permits, spousal, ganyan, grandparents, lahat yun, ang dami. Kaya daming sangay na nagbago. Lalo na ngayon, tingnan natin kung sinong susunod na uupo. At yung mga sinasabi-sabi dyan saan na 4.5 million, correct me if I'm wrong, na papauwiin daw, hindi na daw i-renew yung mga permits. Parang kumbaga lilinisin muna nila yung immigration. Pero pwede pa rin namang mag-aral dito sa Canada. Yun nga lang talagang kailangan ang backup mo na hindi lang A to Z na sinasabi dito. Pero hanggang 1 to 75 ng bingo.
Kasi hindi ka lang magsasayang ng panahon, kundi pera din. Yun yung pinakaano doon. Then sa situation ngayon sa bawat provinces, sa dami ng tao dito, trabaho ang isa din na kailangan mong isipin, di ba? Pero so far so good, yung mga parating pa lang, okay lang yan. Makakahanap din ng paraan, di ba? Kailangan lang talagang pag-aralan mabuti kung ano yung mga next step, tapos maging updated sa mga immigration na nangyayari. Yun lang. Ano din tayo, maayos din natin yung mga dapat ayusin. Busog ako. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Pero wala akong masagot sa kanya ng maayos din. I mean, hindi ako makapag-suggest kasi nga para sa future niya na yun eh. Kumbaga, nasa sayo yan kung decided ka bang i-risk lahat, mag-sacrifice. Why not? Try, diba? Kaso nga, ang gusto niya din, katulad nung nangyari din sa amin, kasama yung family. Which is, sabi ko, kailangan mong mag-masteral. Hindi ka yung school lang talaga na mag-aaral lang dito. Masteral lang kasi ang pinagbibigyan ngayon as per my knowledge. Pero makakapag-aral ka pa din naman sa Canada. Yun nga lang, twice na rin yung kailangan na funds mo. Yun. Tapos yung mga nag 2 years na nag-aral dito ngayon, wala ding assurance kung makakakuha sila ng 3 years na postgraduate work permit. Kasi depende yan sa officer na mag-a-approve. Kung bet ka niyang bigyan ng 1 year, hindi ka makakareklamo, guys. Hindi na siya katulad noon na pag 2 years, automatic na 3 years. Kasi may mga kaibigan ako na naka 2 years sila pero 1 year na lang. So, meron din namang 1 year pero naka 3 years. So, discretion na yan ng officer. Kaya diba, mahirap pero ganun talaga eh. Ang buhay naman, wala namang madali eh. Trial and error lang lagi. So, sabi ko sa kanya, pag-isipan niya muna mabuti. Hindi ko sinasabing huwag siyang pumunta dito. Hindi ko rin sinasabing pumunta siya. Ang sabi ko, i-test muna niya yung tubig. Kung paano ba, ano ba yung mga backup niya kung sakaling hindi nag-push through, diba? Nag-umaabot ba? Hindi. Okay. Ano yung mga backup mo? Paano kung hindi na-approve yung family mo? Tutuloy ka pa ba? Yun yung mga instances. Pero may kakilala tayo, diba? Dito na pumunta sila kahit tourist lang yung family niya. Yes po, tourist lang. Hindi open work permit kasi naabutan sila. Pero hahanap naman sila ng paraan, which is good. Kaya, ayun, ang kailangan lang natin ngayon, dasal-dasal na sana kung para sa atin ang Canada, magiging para sa atin. Yun lang naman yun. Kami, iniisip na lang namin kung anong maging plan sa amin. Di dun tayo. Hayaan na lang natin sa kanya, ipagpasa Diyos na lang. Sabi nga nila, BTS, believe, trust, and surrender mo na lang lahat sa kanya. Yun lang. So, ayun guys. Di ako makapag-react ng masyado. Busog. Diba, Ella? Tignan nyo. Maambon. Ambon to? Oo, ambon. No? Hindi siya yung Ayan. Yun lang guys. Ang dami talagang changes. So, ang biggest question, $1 million question right now. Pupunta ka pa ba ng Canada? Sa dami ng changes, magulong muna, or hintayin mo munang matapos ang election, then kakalmahin muna natin.
Pero yung mga paparating na dito, congratulations, nakarating tayo ng Canada. And sa mga nagpa-plan, for me, push nyo lang yan. Kung para sa inyo talaga, para sa inyo, di ba? Hindi mo naman mapipigil yung nakalaan para sa'yo eh. Kung ano yung plinano niya sa'yo, mangyayari at mangyayari din. Kahit anong gawin natin. So, ayan. Ala, alas 2 na. May pasok na ako. Alas 3. Ang bilis ng oras. Nakakaanto. Ang sarap matulog. Ayun. Kasi kung ikaw din, di ba, Dari? Ano ba, tutuloy ka pa ba ng Canada? Na ang dami ng bawal ganito, sarado na ito. Di ba? Your point of view lang, kung nasa Pilipinas tayo ngayon. Tapos, eto, na-approve na tayo. Tapos, may mga changes. Kung ikaw ako, hindi pa naman tayo nakaka-resign sa work, halimbawa. Pero gumastos na tayo. Mababawi lang natin yung pinang-down natin sa school. Ano yung magiging reaction mo doon? Itutuloy pa ba natin? Baka ano, siyempre hindi na ako magiging open work permit. Ikaw lang ang pwede. Hindi, kung baga doon tayo sa option na open work permit ka pa. Pero yun nga lang, hindi sure na ang postgraduate work permit ko is 3 years. Baka 1 year na lang. Baka Itatry pa din? Or withdraw withdraw na? muna na yung mga kaibigan na nandito kung merong ma-applyan yung open work permit na mag-aayos ng paper bago makapag-graduate yung student. Pero mahirap Kasi kung nga wala ka kasing kasi- sabihin kahit sabihin Ayun na nga, lang oo. meron. Yun nga. Oo, meron dito. Pero pagdating Hindi, mo yung dito, magpapahanap biglang ka ng nawala. work na magbibigay. Mahirap maghanap ng Kung agad. matatanggap Oo. ka, yun. Kung wala rin, tapos wala rin naman Ang yung sagot mo lang dyan PGWP, is hindi. oo o hindi. Hindi. Hindi ka natutuloy. Hindi. Yun yung input ni Daryl. Kung kami ba ay na-approve na, tapos yun lang, ito lang guys. Okay, no to bashing, pero if you want to bash, it's okay. Yun lang. Kung kami daw ay napunta dito, tapos nagkataon na andyan yung mga changes, tapos 1 year na lang ang postgraduate work permit, as per Daryl, hindi na daw siya tutuloy. Para lang maging to be safe lang naman sa side niya. Ako naman, siguro hindi kami mag-aaral ako, pero mauuna siguro ako. Right. Alam mo yon, itetest ko muna yung, 'di ba? Kasi wala na kasi yung 6 months, bibigyan ka ng papel. Wala na po, 1 year na. So, Oo. depende pa sa applyan mo. Pwedeng mangako, tapos hindi ka bibigyan. Itutuloy ko pa din sa akin, pero ako na lang muna habang si Daryl hindi pa nagre-resign sa work sa Philippines at nandun pa yung mga parents namin para mag-alaga sa mga bata. Although ang point ko nun is magkakasama, pero alam mo yun, darating na sa point na nandito na tayo sa sacrifice na kailangan nyo munang maghiwa-hiwalay dahil kailangan kong makipagsapalaran, parang OFW na talaga, na subukan kasi nakalahati na tayo, 'di ba? I mean is hindi mo pwedeng biglain na nakasama yung buong pamilya mo. Yun yung ko. Si Daryl hindi na daw siya tutuloy. Pero ako tutuloy, pero ako lang muna. Then kung okay naman na yung mga visa nila, approve na, sabihin na nating approve na sila, pwede naman sila, nakahabol sila sa open work permit. Saka ko lang sila dun kukunin, 'di ba? Kasi itetest ko muna siya kung ano pa yung mga changes. Alam niyo yun, magbibuild muna ako ng networks dito
Para kumbaga, at least kung may mahirapan man, ako lang muna. O, di ba, hero? Hero tayo sa part na yon. Pero yun, mahirap pero kailangan, guys. Alam mo yon, kung ganitong mga changes na to, parang, syempre, hindi mo kasi alam eh. Kinaumagahan, ganito ang gusto. Kinaumagahan, ganun eh. Kaya, yun yung para sa akin, kung nandun ako sa sitwasyon na yun. Eh kaso nga lang, iba pa rin naman yung mga situation na dumarating. So, yun lang yung insight namin. Parang, yun lang yung sa akin, kung ganun yung nangyari. Ayun, ako muna ang mauuna. Although sabihin natin mahirap eh, kasi paano ka makakapagbayad ng mga tuition mo kung mag-isa ka lang, 'di ba? Another problem na naman 'yun. Pero sabi nga nila, isa-isa lang muna bago sa susunod na problema. Tapusin mo muna yung unang problema bago ka mag-jump sa other problem. So, yun muna yung tapusin mo. Ano muna ang gagawin mo sa umpisa? Dadalhin mo ang pamilya mo or ikaw muna ang mauuna? Yun lang yun. So, ayan guys. Malapit na tayo sa bahay kaya mukhang dito na mag-e-end ang ating topic. Ayoko kasi mainit tong topic na to eh. Kaya hindi ako masyadong pero yun lang. So, thank you guys for watching our vlog. Okay then, you say thank you. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to us channel. Okay, bye-bye! Bye! It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile.